hindi pa nga na isasampa yung mga kaso kay Jinggoy, yung talagang kaso niya na tungkol doon sa flood control, yung mga anomalya sa flood control, ito, dalawa kaagad na magkasunod na talo ni Jinggoy sa ibang kasong mga kinakaharap niya. ha? Ano ba itong dalawang magkasunod na talo? Una, yung dati niya pang kaso noon, mga kabunyog, yung PDAF noon kay Napoles, hindi pa rin tapos yun. Talo na naman siya doon. Talo siya doon. Bakit natalo siya? Yung plunder ng mga kaso doon, acquitted siya. Pero yung graft charges na kaugnay doon, hindi. Hindi. Iba kasi, lininaw ng korte ng Korte Suprema na ito, lininaw ng Korte Suprema, iba ang plunder sa graft. Ang ina-argue kasi ng mga abogado ni Jinggoy, kapag plunder daw, nandun na yung graft. Kaya na-acquit siya sa plunder, wala na yung graft. Ay sabi ng Korte Suprema, hindi. Iba naman ang graft sa plunder. Okay, acquitted ka sa plunder, pero sa graft, hindi. So ano yon? Ibig sabihin, tuloy pa rin yung mga graft na sabi ng Korte Suprema, tuloy ang prosecution sa kanya doon sa mga graft charges. Tingnan nyo yan. Ibig sabihin, hindi pa siya libre doon. Hindi pa siya libre doon. Yung plunder, na-acquit siya, pero yung graft charges, hindi. Tuloy pa rin. Sabi ng Korte Suprema, tuloy ang pagdinig ng graft charges. Yun, mayroon pa siyang isang kasong kinakaharap. Yan ang unang talo ni Jinggoy. Kaya yung problema niya doon sa Napoles, luma na yan, hindi pa rin siya nakakaalis doon. Mayroon pa ring graft cases. Ang plunder pa lang ang na-acquit siya doon. Pero pagdating doon sa graft charges, ang sabi ng Korte Suprema, separate, hiwalay ang graft sa plunder. Iba ang plunder sa graft. Kaya magpo-proceed yung kaso niya uli, itutuloy yung pagdinig noon. Yan, isa yan. Ano naman ngayon yung pangalawa? Ang pangalawa, tungkol na dito sa bago, itong tungkol dito sa mga anomalya sa flood control. Ay di ba, ang nagbanggit kay Jinggoy na siya'y involved dyan, si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, yung dating Assistant District Engineer ng First District Engineering Office ng Bulacan, DPWH. Sabi ni Bryce Hernandez, si Jinggoy Estrada ay naglagay ng 355 million na flood control project sa Bulacan. Ayun, dun sa distrito sa First Engineering District. Ngayon, kinumpirma din yan ng dating district engineer na si Alcantara. Mayroon ngang 355 million si Jinggoy. Insertion 355 million. At dahil doon sa 355 million na yon, nagbigay ng kickback. Nagbigay ng kickback kay Jinggoy Estrada. Ngayon, saan natalo si Jinggoy doon? Ang gusto ni Jinggoy, humingi siya sa San Juan Regional Trial Court ng TRO, Temporary Restraining Order. Gusto niyang pigilan si Bryce Hernandez na magsalita tungkol doon sa akusasyon ni Bryce Hernandez. Pinapatigil ni Jinggoy. Gusto niya, wag nang magsalita pa si Bryce Hernandez tungkol sa issue na yon. Kumbaga, ang gusto ni Jinggoy Estrada, wag nang mag-discuss ng ganong issue si Bryce Hernandez. Hindi na rin siya magsasalita tungkol doon. Bawal na. Yun ang hinihingi niya sa korte. TRO, Temporary Restraining Order. Ang problema, hindi siya pinagbigyan ng korte. Oo nga naman. Bakit mo naman pagbabawalan si Bryce Hernandez na magsalita ng alam niya tungkol sa iyo, Jinggoy Estrada? Yun nga ang hinihiling ng taong bayan .
na lahat ng may alam ay lumabas at magsalita. Tapos ikaw, senador ka pa naman ng bansa, senador ka ng Pilipinas, tapos ikaw pa yung magsasabi doon sa gustong magsalita. Babawalan mo, hihingin mo pa sa korte. Ay di ba napakaano naman nun? Kumbaga, ang gustong mangyari ni Jinggoy, patigilin ng korte si Bryce Hernandez na magsalita tungkol sa kanya doon sa issue ng flood control sa Bulacan. Kaya ang hinihiling niya sa Regional Trial Court ng San Juan, TRO, i-restrain, temporary restraining order, i-restrain, pigilan si Bryce Hernandez na wag nang magsalita tungkol doon sa issue laban sa kanya. Eh bakit naman? Bakit naman pagbabawalan ng korte? Kaya tama lang yung desisyon ng korte. At saka dapat bilang senador, hindi mo dapat ginagawa yun. Bakit mo pagbabawalan ang mga testigo na magsalita laban sa iyo? Eh di sagutin mo. Di sagutin mo. Kung sa tingin mo nagsisinungaling yun, sagutin mo. Pero hayaang lumabas ang katotohanan. Ang ginagawa ni Jinggoy dito, parang gusto niyang i-obstruct ang justice. Obstruction of justice ang labas. Mabuti na lang, matino yung korte. Hindi i-grinant, denied. Balita yan ngayong araw. Balita yan ngayong araw, mga kabunyog, mga kababayan. Rejected ng korte yung TRO, temporary restraining order, na in-apply ni Jinggoy laban kay Bryce Hernandez. Ang gusto niya, patahimikin, wag magsalita, itigil na ni Bryce Hernandez. Eh bakit mo pipigilan si Bryce Hernandez? Siguro ayaw niya na, ang gusto niya, tulungan siya ng korte, parang bubusalan ang bibig ni Bryce Hernandez. Gag order yun. Ang TRO na hilihiling niya, gag order. Ibig sabihin, o-orderan ng korte si Bryce Hernandez na itigil mo na yung pag-akusa mo kay Jinggoy Estrada. Ay, hindi yun. Hindi yun. Dapat talaga magsalita si Bryce Hernandez. Dapat talaga sabihin niya yung nalalaman niya. Bakit mo papaanuhin? Bakit mo bubusalan ang bibig, Jinggoy? Denied. Wala. Hindi grinant ng Regional Trial Court ng San Juan yung TRO. Kaya, ibig sabihin nito, tuloy pa rin si Bryce Hernandez. Kung ano man ang mga sinasabi niya tungkol kay Jinggoy, malaya pa rin siyang sabihin nito. Kasi hindi kinatigan, hindi pinagbigyan ng korte yung hiling ni Jinggoy na patigilin si Bryce Hernandez sa pagsasalita tungkol sa kanya. Dalawa na yung magkasunod na kaso na talo si Jinggoy. Yung una, gusto niya yung lumang kaso niya na graft, itigil na. Ibasura na yon kasi daw nabasura na-acquit na siya sa plunder. So dapat yung graft wala na rin. Kasi yung graft daw ay part na ng plunder. Hindi. Sabi ng Korte Suprema, ibang kaso ang graft, iba ang plunder. Pag kinasuhan ka ng plunder, kinasuhan ka ng graft, hindi ibig sabihin na na-acquit ka na sa plunder, wala na rin yung graft. Hindi. Kaya, ang order ng Korte Suprema, ituloy ang hearing doon sa graft. Kita nyo? Pagkatapos ngayon naman, yung gustong mangyari ni Jinggoy na busalan ang bibig ni Bryce, wag nang magsalita sa kaso tungkol sa kanya, itigil na yung pag-aakusa sa kanya doon sa wala. Sabi ng Korte Suprema, tuloy yon, tuloy. Mayroon pa rin siyang preliminary injunction na ina-apply. Yon, sige, hihiring pa yon. Pero ang maganda dito, mga kabunyog, mga kababayan, mabuti naman, kahit papano, magaganda ang desisyon ng korte tungkol kay Jinggoy. Kaya ito, magsasakit ang ulo nito ni Jinggoy. Malamang makukulong pa ito. Malamang makukulong ito. Malaki ang posibilidad. Kaya pang ilang kulong niya na yan. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, safe ka na. Safe ka na, Jinggoy. Ang malinaw, hindi safe. Bakit hindi safe? Kasi yung dalawang kaso ay talo siya. Unang-una, gusto niya matigil na yung graft na cases niya. Tungkol kay Napoles pa yon.
Napulis pa yon. Sabi ng Korte Suprema, hindi. Tuloy ang hearing dyan sa graft. Pangalawa, yung TRO na hinihiling niya, hindi grinant. Tuloy din si Bryce Hernandez. Kaya ang mangyayari dito mga kabunyog, mga kababayan, kapag kinasuhan na si Jinggoy Estrada, kasi nag-recommend na ang ICI ay nag-recommend sa ombudsman na kasuhan na si Jinggoy. So, sabi ng ombudsman, magsasagawa ng preliminary investigation hanggang November 25. Pag November 25, magpa-file na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Pag nag-file ang ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan sa November 25, mga unang linggo ng December niyan, lalabas na ang arrest warrant ng Sandigan Bayan. Baka bago magpasko, kulong yan si Jinggoy. Ano ito, mga kabunyog, mga kababayan? Kaya di ba kanina nag-press con si di ba nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon saka si Miko Clavano, yung Assistant Ombudsman. Pareho sila nagsasabi na bago magpasko ay maraming maaaresto. Kaya posible diyan na masasama sa maaaresto si Jinggoy, si Joel Villanueva. Ewan lang natin kung makahabol pa kay Chis Escudero. Baka next batch si Chis Escudero. Pero itong sila Jinggoy, sila Saldico, sila Lipana, sila Bryce Hernandez, sila Diskaya, ayan, first batch yan. First batch yan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Bryce Hernandez, hindi mapipigilan na magsalita. Kasi bigo si Jinggoy sa hinihingi niyang TRO na gusto niya busalan sa bibig si Bryce Hernandez. Ano pa rin ang korte? Ang sabi ng korte, hindi granted yung TRO. Okay? So maganda to mga kabunyog, mga kababayan. Kaya problemado si Jinggoy Estrada. Yung kaso niya noong nung panahon pa, yung napulis pa, nandyan pa rin, tuloy pa rin, graft. Tapos ito na naman, bago niya ngayon, ito, anomalya na naman sa flood control. Bago na naman to, kaya tambak ang kaso niya. Makukulong na naman si Jinggoy. Hindi na, sabi nga nung kanina nung nag-comment, wala nang kadala-dala. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Dapat maghanap na siya ng matitibay na abogado niya diyan. Kaya lang kahit matibay ang abogado niya, ay mahirap pigilan yung pagkakakulong niya. Kasi once na ang ombudsman magsabi na may probable cause para sampahan ng demanda si Jinggoy Estrada, automatic yan, mag-i-issue ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. At sinabi na ni Senate President Soto na susundin nila ang rule of law. Ibig sabihin nun, yun ay yung sinabi ni Senate President Soto na susundin nila ang rule of law. Ang ibig sabihin nun, pag lumabas ang arrest warrant, i-honor ng Senado. Hindi nila poprotektahan sila Jinggoy. Kasi yun ang rule of law eh. Ano ba ang nakalagay? Anong ibig sabihin ng rule of law? Separation of powers. Ang judiciary ay may kapangyarihan na mag-issue ng mga arrest warrants. Kapag naglabas ng arrest warrant ang judiciary, kikilalanin yan ng legislative. Hindi naman pwedeng hindi kilalanin ng legislative yan. Kasi ang judiciary ay co-equal branch. Kaya pag naglabas ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest, sabi ni Senate President Soto, ipapatupad nila ang rule of law. Ang ibig sabihin ng rule of law, kung ano yung batas, yun ang masusunod. Kaya ito mga kabunyog, yan ang inaabangan ng taong bayan. Yan ang inaabangan. Baka kapag lumabas yung arrest warrant nila Jinggoy, mag-apply na naman ng TRO. Mag-apply ng TRO, pero hindi na. Mahihirapan mag-grant ang mga TRO nila Jinggoy.
Parang itong mga grupong ito ng mga Duterte, ano, magkakagrupo ito, mga Duterte. Lahat sila nabibigo doon sa ICC, bigo si Duterte sa interim release, bigo sa issue ng jurisdiction. Dito na naman sila Jinggoy, TRO. Wala eh. Malalakas ang mga ebidensya sa kanila eh. Kaya ganyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.